Ang storyang ito ay pinamagatang College Buddy, Chapter 2, The Life After College, Episode 11, by Roy. Simulan na natin ang kwento. 1 a.m. na, nang nagising ako at naiihi. I was inside the bathroom nang maramdaman ko may tao sa likod ko. Paglingon ko, si Carlo pala. Sorry Roy naiihi din kasi ako eh. Sabi sa akin ni Carlo, habang nag-aantay sa akin na matapos ako. Maya-maya pa naramdaman ko na dumidikit si Carlo sa akin likuran. At ramdam na ramdam ko ang matigas niyang alaga. Uy! Carlo! Anong ginagawa mo? Baka magising si Dan, oh. Saway ko sa kanya noon. Roy, kahit ngayon lang gusto ko lang maglaro ng alaga ko. Nahawak yung alaga mo. Sige no, please. Pagsusuma mo ni Carlo sa akin, nang tignan ko yung alaga ni Carlo. Hala, Dax din pala si Carlo. At mamula-mula ang ulo. Kasi nga, maputi ito. Hindi ko na malaya tumitigas na rin yung alaga ko. At hawak-hawak na ni Carlo yun habang naglalaro siya sa alaga niya. Nang malapit na siya hinalikan niya ako. Sabay ding lumabas ang katas niya. Salamat Roy Maraming salamat. Wika niya sa akin habang naghuhugas. Tapos, tumungaw lang ako. Sabay hakbang papasok na sa kwarto ko. Pagpasok ko gising na si Dan at niyakap niya ako. Kaya nga, mahal na mahal kita Roy kasi marunong kang umiwas. At pagbigyan kung hanggang saan lang yung pwede. Sabi sa akin ni Dan, hindi ko maintindihan yung mga sinasabi niya. At napansin ni Dan yun. At nagpatuloy siya sa pagsasalita. Yes, mahal ko. Nakita ko kayo ni Carlo sa CR. Pero hindi naman ako nagagalit, mahal. Kasi pinagbigyan mo lang naman siya. At alam ko may limitasyon ka pagdating doon. Kaya sabi ko sa sarili ko noon, Roy. Kaya mahal na mahal ko tong taong to Kasi mapagkakatiwalaan at may paninindigan. Mahabang paliwanag din Dan sa akin Wala akong maisagot kundi niyakap ko na lang siya ng mahigpit at hinilikan sa labi. Isang round pa, mahal. Pwede? Bulong ni Dan sa akin. At humiga na ako sa kama. At nagsimula na naman ang round 2 namin. I decided na paupahan na lang ng konti yung palayan namin sa probinsya. At dinala ko yung mga kapatid ko sa syudad para naman kasama ko sila at masubaybayan. Graduating na si Kokoy sa kursong engineering at nasa 3rd year high school naman si Leo. Lumipas ang araw, linggo, buwan. Sinubukan ko mag-concentrate sa trabaho ko at sa mga kapatid ko. Just to ease the pain of losing my mama. I must admit rin, I am still hurting up to this very moment na isinusulat ko tong story ng buhay ko. Hindi pala to ganoon kadali ang maulila ng mga magulang. The wound may heal, but the scar will remain forever. Busy na rin si Dan sa med school niya kasi naman graduating na rin siya. Minsan, naitanong ko sa sarili ko, paano ko kaya nakayanan ng lahat? Kung magbabalik tanaw tayo sa journey ng buhay ko, ay talaga namang kakaiba siya. The humble beginning sa probinsya, ang buhay ko bilang scholar sa university, falling in love with Dan, na grabe yung twist and turn. Nung pumanaw si Papa,
Dan's betrayal, struggle ng mga kapatid ko, at ako, nung magkasakit na si Mama, hanggang sa tuluyan na kami iwan. At ngayon ay, masasabi kong kahit papano ay, medyo komportable na ng konti yung pamumuhay naming magkakapatid. Pumikit ako at nakita ko sa vision ko si Jesus, hanging on the cross at ang scene ng resurrection o yung muli niyang pagkabuhay. Bingo! At dun ko napagtanto at na-realize na God's way are not our ways. Hayaan natin ang Panginoon ang gumawa ng daan para sa ikabubuti natin at hindi yung daan na gusto natin na alam ng Diyos na ikapapahamak natin. I was teary-eyed nang biglang may umakap sa akin. Kuya, candidate ako for cum laude sa graduation. Pagmamayabang ni Kokoy sa akin. Niyakap ko siya na mahigpit. Sabay sabing, talaga? Ang galing mo naman, Kokoy. Congratulations. I am so proud of you, Kokoy. I'm sure proud na proud sa'yo si Mama at si Papa. At ako, kuya, walang yakap? Pagmamaktol ni Leo, na di namin napansin na kanina pa pala nakamasid sa amin. Asos, ang bunso ko naman nagtatampo agad Halika nga dito. At niyakap ko si Leo. Sabay gulo ng buhok niya. Kuya naman Huwag mo namang guluhin yung buhok ko. Guluhin mo na yung lahat. Guluhin mo na yung lahat, kuya. Huwag lang yung buhok ko. Sabi ni Leo noon. Ganun Mas lalong ginulo ni Coco yung buhok ni Leo. At nagharutan na yung dalawa. Uy, maligo na nga kayong dalawa at makapaghapunan na tayo. Ang babaho nyo Ang aasim pa. Sigaw ko sa dalawa. Opo kuya, maliligo na. Sagot naman ng mga mokong at pumasok na sa loob ng bahay. Pa? Ma? Maraming salamat po. Alam kong nandito lang kayo ngayon. Naway, huwag niyo po sana kaming pababayaan. At pumikit ako upang ipagdasal ang mga kaluluwa nila. Nang maramdaman kong may tumakip na kamay sa bibig ko at piniringan yung mga mata ko. I was in shock at hindi ako makilos kasi may dalawang kamay ang umahawak sa magkabilang braso ko. At may nagsalita na boses. Lalaki. Pare, huwag kang kikilos ng masama At masama rin yung paglalagyan mo. Tumahimik ka at tumayo ka lang dyan. Utos ng lalaki sa akin. Hindi ako makapagsalita sa takot at sa pag-aalala, lalong-lalo na sa mga kapatid ko. Hanggang sa wala akong marinig na kahit anong ingay. Sobrang tahimik at mas lalo akong kinabahan. Dahan-dahan kong kinapay nakapiring sa aking mga mata at bigla ko itong inalis. At sumambulat sa harap ko ang napakaliwanag na ilaw. At ang mga taong sabay-sabay na nagsabing, "Congratulations, Sir Roy! Our new general manager of our company." At lumapit sa akin ang president at CEO ng kumpanya at inabot sa akin ang certificate of promotion. I was speechless for about 10 seconds. Kasi hindi pa nagsisikin sa utak ko yung mga pangyayari. Thank you so much po sa inyong lahat. Sa inyo, ma'am. Thank you po. At sinulyapan ko yung boss namin. At tumango siya. At maraming salamat din po sa inyo. Maraming salamat po. Sabi ko sa kanila, sabay baw, tanda ng respeto at pagmamahal ko. Nagsipalakpakan sila habang nakabaw ako. Nang humupa na yung palakpakan, biglang tahimik ang lahat at di sa kalayuan ay natanaw ko ang 3 taong papalapit sa akin na nasa liwanag. Nagulat ako kasi yung 3 taong yun ay
si Dan at yung mga kapatid ko. May dalang lace of flowers si Kokoy at si Leo na sinabit sa leeg ko. Sabay sabing, "Congratulations, kuya! We are so proud of you!" Sabi ng dalawa. Sabay halik sa kabila kong pisngi. "Salamat, Kokoy at Leo." Sabi ko naman, sabay yakap sa kanilang dalawa. "Roy, congratulations." Sabay abot ng bouquet of flowers sa akin ni Dan. "Salamat, Dan." At yumakap ako sa kanya. Biglang bumitiw si Dan at may dinukod sa bulsa. Pinakita muna sa lahat. Good evening po sa lahat. Tonight is a very special night for Roy. Kasi general manager na siya. At nagpalakpakan na naman ang lahat. And then Dan continued. At bukod doon, meron pa siyang isang matatanggap na award tonight. Dan showed the audience kung ano yung hawak niya. This ring na isusuot ko kay Roy ay tanda ng pagmamahal ko sa kanya. Humarap si Dan sa akin. Kinuha yung kamay ko at isinuot yung singsing. Sabay halik sa kamay ko. I love you so much, Roy de la Cruz. Tuloy-tuloy na sabi ni Dan. Tumangot-tango lang ako. At sumangot din ako ng I love you more, Dan Carbonell. Nang may sumigaw sa audience ng Kiss! Kiss na yan! At no choice kami kung hindi pagbigyan sila. We kissed each other sa lips na banayad lang at mas lalong lumakas yung palakpakan. Kuya! Kuya! Gising na! Maghahapunan na tayo oh! Kakain na kuya! Gising sa akin ni Leo. I opened my eyes at napangiti ako. Ay, panaginip lang pala ang lahat. Akala ko naman totoo na. Tumayo na ako at sumunod na kay Leo na may ngiti pa rin sa aking mga labi. Kuya, you look happy. At ang ganda ng ngiti mo. Pansin sa akin ni Kokoy. Wala to. Sige na, kumain na tayo. At sabay-sabay kaming nagdasal. At kumain na nun. Okay. Nananaginip lang pala si Roy, no? Natatawa talaga ako kasi yung sa ending ng episode na to, akala ko kasi talaga totoong nagbigay ng ring si Dan. Ikaw, Roy, nadali mo ako doon. Pero anong malay natin, di ba? Malay natin, di ba? Magkatotoo. Bigyan ng singsing ni Dan si Roy. Mag-propose si Dan kay Roy. Why not? Dahil nga malakas kayo sa akin, 3 upload tayo today. So, meron tayong College Buddy episode 11. Ito yon. Meron din tayong kaninang in-upload na Spackhole na short story. Kung di nyo na pa napapanood, panoorin nyo na guys. Para naman sumabay kayo sa init ng panahon ngayon. At ang episode 3 also nung My First Boyfriend. Kung hindi nyo pa napapanood. At sa mga gusto pong mag-share ng personal experience nila, i-email nyo lang yan sa iamransantiago@gmail.com. Yung email address, nasa description box lang yan. Yun lang guys at maraming salamat sa pakikinig. Matutulog muna ako. Hanggang sa muli.